Ang tunay po na kalagayan namin dito ngayon ka guys, lahat po sila nagkasakit, ang dalawa na to. Sabi nga nila, nagpasalamat nga din po kami Oliver at nandiyan ka kasi kung wala ka, sino kaya mag-alaga sa amin ngayon? Welcome back to another vlog. Yes, so may Oliver again. Kagay sa liit na mukha ko, no? Basta bagong gupit tayo ba, makakaliit siya ng mukha. Tsaka naka-fresh, tingnan, naka-young and fresh. Kita ba dito may ano dito, para may pula ito sa ilong ko. Kasi po, may sipon ako, but okay na ako ang sipon ko. Like, alam mo, magsikma tayo, like, kasi gusto talaga natin makuha yung nasa loob talaga, like, tapos, pag ano na talaga natin, hanggang na ano siya, sa ganun natin na ano siya dito na nasugatan siya konti. But namula na lang siya. Ayan, tingnan niyo. Ay, kita niyo? Kita niyo ba? Hindi. Okay na siya. Masakit pa rin siya konti kaya pag magsikma ko guys, pa-cute na lang, like bagal pa-cute kasi masakit. Sakit man pag mahawakan lang ng konti. So ngayon po magluto tayo. Wait, tumatawag kay Dad. So, ngayon magluto tayo ng munggos. Yung munggos ko po ay nalata na yon, yung lata na siya. So, it's the right time na maghiwa tayo dito ng ano. Kagis, may manok ako dito. Itong manok na to ay na-boil ko na siya last night. So, it means naluto na to siya. Nilagay ko ng konting asin at saka yung bruha. Hindi bruha. Yung gimusi bruha. Nilagay ko siya pa to taste lang. Tapos, liit na salt. Tapos, amoy ano na siya, parang amoy vegetable na siya ba? Parang may vegetable kasi na-boil ko siya last night kasi niluto ko lang yung manok. Kasi ito yung i-partner natin siya sa ating munggos. Kaya lagyan natin, kaya niluto natin siya para lutong-luto talaga ang manok. So hindi ko siya kagabi na slice. So ngayon i-slice na natin. Oh, luto na siya. Oh. Ano talaga siya? Oh, ano na siya? Ganito na siya. Isang slice na lang, no? At Dad Egbert kasi bumili nito kagad. Sabi ko, magluto ako ng munggos. Munggos na, lagyan natin ng mga gulay. Paborito kasi nilang munggos kahit kagad kumakain kasi yan sila kapag magluto ako ng munggos. Tapos may manok, karning manok, no? Tapos ano pa, mga gulay-gulay, mga pak choy, baby spinach, mga kohlrabi. Lagyan natin ng ganyan. Kumakain sa kagad. Kaya po ako nagluluto ako ngayon nito. Kasi sa pangit po ng hindi naman pangit ang panahon no, kasi it's normal and it's environment, kailangan din ng environment yung panahon na umuulan kasi kailangan ng mga puno, kailangan din natin guys for our, kasi yung ibang, di ba, ibang bansa nag-prefer na umuulan sila, na uulan sa kanila, sa atin naman umuulan pero wag naman too much kasi too much love will kill you, sasabi ko sa inyo. So na-slice ko na siya. So bakit ako magluto nito kasi po? Yung, natandaan nyo ba, diba? Natandaan nyo ba guys na si Dad Egbert ay nagkasakit? Tapos ngayon medyo okay na siya, pero may sakit pa rin siya. Pero okay lang. Natandaan nyo ba? Tapos ngayon naman si Dad over na po ang nagkasakit. So, sabi ko naman sa inyo, diba, kapag sa isang pamilya may ubo, may sipon, uubusin lahat ng pamilya before alis yung ano na yun, infection. Okay, so nalata na po siya. So ngayon, itong manok, iprituhin lang po natin siya. Igisa lang muna. Dito. Luto na siya guys, pero igisa lang siya ha. Para mas masarap talaga. Ilagay na rin natin ang mga panakot nito. Hindi pa ako nakapaghiwa. Hiwa ako ng mga panakot. Wait lang. Maghiwa pa po ako. Ibang kutsilyo naman kasi itong kutsilyo kasi guys is for the mga karne lang siya kasi kapag mga karne na may buto-buto ito to siya kasi para hindi mapangag dito, hindi masira ang dito, di ba? Kaya ito yung panggamit. Ito naman kapag ito gagamitin ko panghiwa sa may mga buto-buto, masira siya, mapangag kasi iba siyang brand. Ano siya, iba talaga guys. Kasi dati may kwento ko sa inyo ha, ginamit ko to na maghiwa ng karne tapos may meron siyang buto na ano man siya, nasira dito oh, na ano siya dito, na nabangag na. Sabi na Egbert, oh, wala, bakit kasi yan ang ginamit mo? Hindi yan para sa ano yan, hindi
para sa karne. Itong kutsilyo na to para lang yan sa mga lamas, mga panakot, ganito. Hindi yan sa karne. Ang gamitan mo is to, special for karne lang yung isang kutsilyo. Hindi naman sinabi sa akin. Dati yun na yung bago pala ako sa Germany. So hindi niya naman sinabi sa akin. Sa amin kasi, walang ganyan. Kung ano makita kutsilyo, yan ang lahat. Di ba sa atin, no? Walang good for this, good for that. Wala. Ang isang kutsilyo is good for all. Dito pala, iba-iba pala. So dito ko natuto ako, Andy. Dito ako natuto na may mga itikit-itikit. Dito pala tayo, no? Thank God at dumating tayo dito kasi po, baka lumaki tayo na wala akong alam ba. At least may alam tayo, di ba? For everything. So, di ba, ano to siya, nasira. So, ang ginawa ko, dinala ko sa market, di ba? Andy, every ano kasi Wednesday, may market day dito, di ba? Tapos may gumagawa din ng ganyan. Like, gano'n nila to. Okay naman, nagbayad ako dati 5 euro. Kaya, since then, no, hindi na talaga ako umulit pa. Ito ka guys, good for everyone to ha. Lahat kami kakain ito. So, magluto pa ako ng rice. Hirap kasi sa bahay kagas kapag magkasakit na sa bahay, no? Mahirap talaga kapag nasa pamilya niyo po kagas. Diba? Kahit sa pamilya natin, no, na may isang tao magkasakit, mahirap. Kasi dapat alagaan. Hanggang maging okay. Lagyan tayo ng maraming onions para ma-okay talaga. So, lagyan na natin ito. Doon. Pili ko guys, no? Parang may plano ako pa. Bibili ako ng maraming ganito pa o pang bahay lang. Kasi meron akong ganito mga pullover na pang labas, pang gala. Diba kapag ang panahon ay malamig na. Gusto ko ganito. Bibili ako ng something like this guys na pullover na pang bahay lang. Kasi malamig na talaga. Uy! Bibili pa ako ba? Hindi ko alam kung saan ako makahanap. Gusto ko yung mura lang. Like, kasi pang bahay lang naman, diba? Hindi ko alam kung saan ako makabili. Hanapin ko pa. Let's wait for this until it's golden. Pero luto naman yung manok. Kasi pwede tayo ilagay yung ano. Basta. But before that, while nag-cooking tayo dyan, magsaing po tayo ng rice natin. Kasi yung mga parents ko, gusto maghigop ng sabaw ng ganyan, di ba? Gusto nila. Tinayo agad sa rulubit, ang mukha ko, no? Na-feel nyo ba? Rulubit, ang mukha ko sa nagkupit. Maiba yung gupit, ang face, no? Kapag bagong gupit kasi nakaka-fresh kasi. Para ano naman ako dito? Very faint. Ha guys, nilagay ko na po ang munggo dito. So ngayon naman po ilagay natin ang kamatis. Ito kamatis guys, ni-stress ko siya. Sa kamatis lang siya nabuo kasi ang laki kasi ng kamatis na yan. Bakit lagay ko ng kamatis? Walang, gusto ko lang. Pero I think kapag magsabaw ng munggo, lagyan ng kamatis mo kasi yung iba, maglagay mo ng kamatis. At saka kapag may kamatis, mas lalong sumasarap siya kasi it gives healthiness into your body and into your heart. So ngayon naman, mag-slice ako ng mga ano nito. Meron tayo dito, we have here pak choy. And kung sa atin pa naman to pichay, but this here is pak choy. Dito naman, because I have no chayote, so we have kohlrabi. Ito siyang alternative. At saka wala tayong alugbate sa atin. So dito, maybe baby spinach. I think it's ano siya kasi it's a family din sa spinach, diba? Or alugbate. So, yung alugbate kasi sa atin, merong kulay, yung kulay violet, diba? Mas masarap po yun. Ito naman, okay lang, but it gives healthiness into your body because it has a lot of benefits. Naging English ako dito. Guys,
pangit talaga dito, guys. No? Parang may ano dito, bro. Sana mawala na to. Wait, andito pa pala si Andy. You want to say hi to ka, guys? Because I'm making vlog right now. Ang cute-cute. Sige, tama na. Andy, ayun. Binigyan ko siya ng snack niya para tumahimik ka. Para tumahimik siya. So guys, umalis na siya. Thank you naman. Diba? Umalis siya kasi binigyan ko na siya. Nagutom lang pala. So anyway, bakit pa ako nagluto ngayon ng sinabaw? Soup. Kasi po para maghigop ang mga parents ko. Tapos hindi ko siya lagyan ng soy sauce kasi yung mga parents ko ayaw ng merong soy sauce sa atin. Hindi talaga sila mahilig sa soy sauce din ka, guys. Kaya hindi ko siya nilalagyan. At hindi ko naman talaga siya nilalagyan. So, ngayon po, Andy! Don't. Ay, nako. Hindi makinig. Di ba, siminto ko sa other vlog ko, si Dad Egbert ay nagkasakit, di ba? So, hindi na talaga, medyo okay na nga siya kagaya kasi nung kahapon na yung other vlog ko, nagluto kami ng paprika, so medyo okay na siya nun. Pero meron pa siyang dinadala pa rin ng sakit, guys. Kaya po, sa bahay na to, ako ang gumagawa sa hotel, sa lahat, ako muna ngayon. But, kaya po, nung mag-grocery kami, paramihan, para hindi palagi nag-grocery kagas para sa amin at para na din po sa hotel. So, para isahan na lang kagas pa. So, ngayon naman, si Dad Uwe ang nagkasakit. So, ang tunay po na kalagayan namin dito ngayon guys, lahat po sila nagkasakit, ang dalawa na to. So, Dad Uwe naman, siya naman yung may, I think wala siyang lagnat, but, Adi! Sakit yung ulo niya, meron siyang sipon, meron siyang ubo. Yes, yun ang meron siya ngayon. Tapos, feeling tired, like, yung kung ano yung naano ni Dad Egbert, yun na siya sa kanya ngayon. So, buti lang talaga kagas na ako wala kasi kung magkasakit din ako kagas kung sabay-sabay kami, sino gagawa sa hotel? Sino, di ba? Sino gagawa sa hotel? Sino magtrabaho? Kung lahat kayo magkasakit. At saka, it melts my heart talaga kagas na sinabi ni Dad Uwe sa akin ba? Ni Dad Egbert na sinabi sa akin. It melt. Nag-melt talaga ang heart ko. It melt or it melted. So ngayon, alam niyo po sinabi ka guys. Hindi niyo pa alam kasi sasabihin ko pa naman. Just wait. Pag hindi kayo mag-skip ng ads, sasabihin ko. Pero kapag mag-skip kayo, ibubulong ko na lang. I-type comment ko na lang dito ang sabihin ko. Pinatawa ko lang po kay Kagay. Sabi ni Dad Egbert, Dad Egbert, Oliver, kain ka ng maraming fruits at saka vegetables kasi po ikaw lang po ang inaasahan namin ngayon. Magpalakas ka. Yung sinabi niya sa akin Kagay, mga Oliver, magpalakas ka ha kasi po ikaw lang po ang aming inaasahan ngayon kasi kaming dalawa nagkasakit tapos ikaw wala so ikaw muna gagawa sa hotel. Kagay, yung narinig ko Kagay, so like gusto ko umiyak pero ayoko mapakita sa kanya na umiyak ako or ano kasi tayo kasi no meron tayong personality ba na ayaw natin ipakita na umiiyak tayo kasi hindi naman sinasabi na weak tayo at hindi naman sinasabi na strong tayo but meron tayong personality na shy tayo na ipakita natin yun but gusto natin umiyak like tayo lang din nakakaalam like sa kwarto ba, while praying ba or while taking a shower or kahit anumang paraan niya na makaiyak tayo yun. Nung sinabi niyo sa akin, guys, no, pero I hold back my tears kasi po ayaw ipakita sa kanila na. Pero di ba minsan naman guys, mayroong tao na umiiyak kasi it shows strong. At meron ding umiiyak kasi it shows weakness na din yun. Pero di ba iba't ibang paraan guys pa. Oh, mayroon nila umuulan sa labas. My God. Oh, alakas o narinig nyo? Alakas ng ulan. So, nung pagsabi niya kagad, sabi ko, kumain talaga ako ng marami. Kumain ako ng grapes, kumain ako ng apple. Yung apple na galing sa ano namin, sa ano doon, kasi meron pa naman. At saka, yes, grapes. Tapos, masustansya pagkain. So, ngayon naman, soap na naman. Kasi, sabi daw, magpalakas ako kasi ako lang daw. Ang isa sabi ni Dad Uwe, okay lang ba sa'yo, Oliver, na ganito? Sabi ko naman sa kanya, ayos naman sa akin. Hindi ako nagreklamo. At saka, ako yung tao na hindi nagreklamo. Like, gagawin ko yung anong gagawin kasi po para sa pamilya, para sa trabaho, and everything. Kasi yun, I will do my part then, di ba? Kasi hindi naman part natin na ganyan lang din. I will do it. So, nung pagsabi niya sa akin, guys, na ano ko, ay, thank you. Kasi sabi ko din sa kanya, kasi nga, di ba, nung kinuha niyo ako dito, kinuha niyo ako from the Philippines na wala din ako, wala akong naibigay, like, wala akong, alam mo yung, wala akong
counterpart. Yung counterpart ko lang doon is mag-aral at saka ano, pero like financially talaga wala, di ba kagay? So, ano na ba, sabi ko nga, it's my time to give back, hindi lang for financially, but morally, at saka support talaga na andyan ako sa inyo. Sabi nga nila, nagpasalamat nga din po kami, Oliver, at andyan ka kasi kung wala ka, sino kaya mag-alaga sa amin ngayon? So wala, uy, grabe naman talaga to. Uy, sabi ko nga, thank you Lord, kasi nga po, binigay mo ako sa pamilya na ito. Binigay mo ako sa pamilya kung saan ako dapat nararapat. Siguro kasi lahat naman tayo kasi kagis, diba? Binigay tayo sa kahit saan man po tayo ngayon, kung saan sa ibang bansa man tayo ngayon, or kahit saan man tayo ngayon, kung saan man tayo dinala ng tadhana. Kasi tayo dito sa mundong ito, meron tayong mission, diba? So, hindi natin alam kung anong mission natin sa mundong ito. But eventually, malalaman natin, kaya pala dinala ako ng Panginoon dito kasi ito pala ang mission ko. Kaya pala dito ako kasi ito din ang mission ko. Kasi to help them, to give them a lesson, to give them, to teach them. Di ba ganun? Mga mission kasi tayo lahat namin yun na, parang nabalik lang ba na deja vu or naibalik lang sa akin na yung while nag-online study kami before, like meron tayong mga mission dito, tapos kapag tapos na yung mission natin, tapos the right time na kunin din tayo ng Panginoon. Kasi di ba kung kunin naman talaga, lahat naman po talaga tayo kagis, di ba? Kung hindi lang natin alam kung kailan at saan at anong oras tayo kukunin, but we need to be ready all the time, di ba? Kasi, at ano din yung, sabi din yun sa Luke, at ayun, nabasa ko na, kung ano din ang binigay ng Panginoon, kung ano yung binibigay ng Panginoon sa'yo, alagaan mo. Kasi kung hindi mo siya alagaan, kukunin niya pabalik sa'yo kung ano yung kinuha niya sa'yo, di ba? Kaya ngayon, guys, kung ano mang meron ako ngayon, guys, pamilya, pera, or itong pagiging YouTuber ko, inalagaan ko talaga guys, kasi nga po kung hindi ko siya alagaan, kukunin niya siya ng Panginoon, di ba? Like, uy, wait lang, kasi parang ano na yun. So, tapos po, hinaan ko lang yung apoy, kasi parang tumatalsik siya, luto na kasi siya. So, ngayon, nalagay ko na yung baby spinach, para luto na talaga, at saka kakain na din po tayo ng lunch, kakain na din kami. So, yun ka guys pa, back to the story tayo na, sabi ko ba nga, thank you Lord, kasi binigay mo ako sa pamilya dito, kasi po, ito pala mission ko to, alagaan sila. Though at first, ang mission din na nila, kasi ang mission din na binigay ng Panginoon sa kanila ay yung tulungan ako para darating ako dito. So ngayon naman, it's my turn, diba, na to help them, diba? Kahit kagis, marami pong nagsasabi, marami nagko-comment siya, kagis na kahit tatanda na yung mga parents mo, Oliver, mga German parents mo, hanggang tatanda sila, wag mo silang iwan. So kagis, kahit ako, yun naman din nakatatak sa puso't isipan ko, kagis, na whatever happens po kagis, kahit po may mag-offer pa sa akin dyan ng milyones, may mag-offer pa sa akin dyan na ano pa para magtrabaho sa bansa, magtrabaho sa ibang lugar, magtrabaho sa ganun, like, diba? Hindi ko ipagpalit yung kagis, kahit ngayon ang nakukuha ko ngayong pera, like, ngayon po kagis, like, monthly, sahod, hindi naman siya gaano kalaki, kagaya ng iba na nagtatrabaho din. Sabi ko, I'm okay. For me, it's enough. Like, okay naman ako. Like, nabubuhay naman ako kung ganito yung pera ko. At least, makatulong pa naman din ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Tsaka, nag-YouTube din ako. Like, ito yung extra na makatulong din ako sa pamilya ko. At tsaka, itong YouTube ko. Kahit magtatulong kami dito. Tapos ako lang isa dito, palaging palaging nagsasalita. Like, ito kasi yung YouTube ko, ang outlet ko din. Like, hindi ako ma-homesick kasi kapag kalaban kasi natin ang homesick, no? Made-depress tayo, doon na mag-start. So, thank you to Lord talaga kasi po, ginawa din ang YouTube to kasi ito yung ginawa kong outlet para maibsan. At saka may mga friends din ako dito kasi paminsan-minsan magkita-kita kami, di ba? So, at saka yung mga parents ko, very naman sila kapag aalis ako, magpaalam naman talaga ako guys. For example, pupunta ko sa mga friends ko, doon ako mag-overnight. Pumapahin na sila kagis kasi po, alam din nila kagis no na kung ano yung trabaho ko dito, gaano ako nagsusumikap dito, gaano ako like, everything. At alam din nila hindi ako reklamador, at saka hindi din ako reklamo. Like, for example, na-stress ako, like, parang sasabog na yung mundo ko. Yung feeling nila na masaya lang ako, okay lang ako, pero mundo natin, yung isipan natin, like, sasabog na talaga. Like, di ba? Merong ganun kagis na pinapakita natin, nagpa-poker face na talaga tayo kasi ayaw natin na marami pang sabihin, marami tayong itatanong na, alam mo yung gusto ng tahimik lang. Ako kasi tahimik lang. Hindi ako masyado, dito sabay tahimik lang ako kagis kapag kami lang, hindi ako masyado nagsusumbong ng mga ano ko. Pero kapag hindi ko na kaya, nagsasabi na ako sa mga parents ko para masabihan nila ako, ma-advise nila ako para to release my pain, di ba? So, pero kung kaya pa, hindi pa naman.
kapag magpaalam mo sa parents ko, like, oh, pupunta ako ng Zigen, pupunta ako ng Marlborough, gala muna ako today. Papayag, or tomorrow, papayag agad yun sila. Kasi sila, no, ulit po, bakit pupunta? Bakit pupunta? Ganun. Hindi sila ganun. Papayag agad yun sa kagad. Kasi alam nila na yun yung paraan na para like, maano lang tayo ba, alam mo yung, maano tayo, okay. Alam mo yung kasi, para to heal. Para lang talaga makalanghap tayo ng sariling hangin, fresh air. Though may fresh air naman dito, pero gusto natin mapag-isa muna. Di ba minsan kagis na gusto natin mapag-isa kasi para nating ma-heal yung ulit para at saka ready naman tayo to work, kung ready tayo to make everything, di ba kagis? So, yung gano'n. Kaya mga parents ko, understood na yung skilla. O sige, punta ka kung saan ka, basta always careful. Yun palagi nasasabi sa akin kagis, always be careful. Kaya, salamat ako sa kanila kasi very understanding yung mga parents ko. And thank you Lord talaga kasi sila yung kasama ko. So ngayon, magluto muna tayo dito. Tapusin ko to at saka, ilagay ko na pala tong baby spin natin. Yan po. Kasi po, bakit kulay yellow siya? It's because dahil siya sa kamatis. O, tingnan nyo, na sa tubig-tubig nito na kasi siya kasi sa apoy kanina ba? Dahil po siya sa kamatis kagad kapag medyo orange. Natin to siya, patayin na natin kasi mainit pa naman yung dyan. Mainit pa, diba? So, patayin na lang natin. So, ano na natin dito. Kasi bibispinat lang naman to, para lang naman to siyang mainitan lang to ng konti, luto na. Sarap-sarap. Kain po tayo guys. Masarap po to sa malamig na panahon. Diba? Perfect for this season. It's perfect. Pero maya naman tayo kakain guys kasi po, paano mo natin siya lamig-lamigin muna natin siya, okay? Guys, may pakita po pala ako sa inyo kasi dito tayo sa aking bathroom kasi po maliligo ako ngayon. I'm going to take a shower. Tingnan niyo po aking money tree guys. Ang laki na niya guys, no? Kung natandaan niyo po nung nag-start pa lang po ako sa vlog, meron akong money tree na ganito lang siya kaliit. Ganito lang talaga, kaliit-liit. Ngayon lumaki na siya, no? Dumami ng dahon, ayan oh. Kasi po nilagay ko siya sa bigger pot kasi maliit lang talaga yan siya guys, super liit. Ganito lang siya kahaba. Ganito yung dangaw, isang ganito na kamay ko. Ganito na siya kahaba. Tapos, nilipat ko siya sa bigger pot, kaya lumaki din siya. Tapos, nilagyan ko din siya ng bagong lupa. Yung bumili kami ng lupa ni Dad Uwe, nilagyan ko din siya dyan. I think, lagyan ko din siya ulit. Ayan, oh, kasi kunti na lang. Kasi dito kasi guys, may sunlight dito sa part na to. At saka, kapag winter, mainit ang floor. Dito, mainit siya kasi may height. So, may heater man dito sa floor na to, kaya mainit. Kaya dumami siya, diba? Oh. Tapos ang ating labahan, di ba? Daming lalabhin. At saka naman, we have here our lemons ito. Nilagay ko po dito kasi po, tiglamig na, di ba? So, kailangan ipasok na siya. Hindi siya pwede sa labas. So, ang lemons ito nung kagais na yun, napapansin ko na meron siyang papabulaklak siya. Kung makita ko na maliit-maliit pa lang siya. Kaka-start. Magsa-start pa lang siya na bulaklak. Ayan, oh. Yan ang maliit. O, yan, oh. Yan. Mamulaklak siya. Kasi po, may nilagay kami dito na liquid para mamulaklak siya. Flowering. Ayan o, tingnan nyo. Yung puti o, ayan o. Yung puti, pabulaklak yan ito. Ayan. Sana, I don't know kung mamunga siya ngayon, pero kasi itong winter na. Pero maganda kasi dito ay may sunlight siya dito. Makalagyan siya ng sunlight. At saka yung ating, diba? Yung nabuhay pa ang ating mga itong aloe vera. Natandaan niyo po nung last vlog natin, ay yung nag-vlog tayo kasama si Dad Uwe sa labas. Yung kasi akala ko mamatay na talaga siya, kaya siya, tawag nito, nilagyan ko siya ng bagong lupa, kasi yung lupa na old, ay wala na yung vitamins. So ito meron. So, dalawa ang nilagay ko, diba? So ito, wow, very green. Labong kay guys, ay no. Meron siguro akong green thumb. Kasi nabubuhay po ng aking mga tinatanim-tanim. Tsaka ito naman, spray na to dito sa loob guys para mabungo ang ating bathroom. Kapag tapos tayong alam nyo na. So dito naman, meron tayong ito kasi paganda-ganda lang. Pero gusto ko siyang palitan ng bagong lagayan kasi para mas beautiful talaga. Pero naghanap ako kung ano ang ilagay ko.
Oo. So, ito namang ating delisyosa. May dalawang dahon na siya na bago. Ito, at saka itong maliit. I think ito ay papatay na siya kasi ito yung mga old. So, mamatay-matay na to. Hindi ko muna siya ikat. Normal, ikakat ko to siya, pero wag mo na nga ikat. At saka yung isa. Ikakat yan para... Bakit ko siya ikat? At ito ikat kasi old na siya, di ba? Nag-yellow na siya. Para may bagong sisibo na naman na green. Kagaya nito, may bago, di ba? Oh. So, kailangan siyang ikat dito. So, di ba, dumadami yung ganito niya, guys. Dumadami yung ugat-ugat niya. Ang ginagawa ko, pinuputol ko palagi. Pataas na yung ugat, pinuputol ko yung ugat para hindi siya maglalaki talaga. Kasi, di ba, normally, lalaki talaga siya, guys. Kapag nasa labas siya. Pero, dahil palagi kong pinuputulan, tingnan nyo, putol, o dito, putol. Ito putol din. Ito mga putol-putol to kagas yan. Kaya ganito na siya kaliit palagi. Hindi ko siya gusto palaki na hanggang doon. Pakahis ko pangat. Parang pangit-pangit siya tingnan. Pero ikakat ko pala to dito no. At yan kasi nag-yellow na siya. So alam ko na napanood nyo na itong vlog na to na dito ko ginagawa. Ito wait lang. Kung subscribers ko po talaga kayo o baka may bago tayong mga subscribers dito. Di ba nakaupo lang ko dito sa toilet. Malinis man dito po. Kung bago lang po kayo sa aking subscribers kayo, bago lang kayo nanonood sa aking vlog, hindi nyo po alam po. Andito tayo ha, sa toilet. Diba dito sa Germany, hindi uso ang kanilang bidet na may bidet. Diba sa Pilipinas, uso sa ating bidet. For example, tapos sa tayong magbawas ng timbang sa toilet, diba, meron tayong maghugas talaga tayo, diba, sa puwet. Alam ko na baka marami mas sensitive ngayon dito, but di ba dapat mag-educate or alam mo yung sabihin din naman talaga kasi yun ang katotohanan na reality. So anyway, nung pagdating ko dito sa Germany, kasi ang culture ng German ay wala, hindi sila bidet. Ang ginagawa lang nila ay itong tissue, nakalagay na tissue dyan, di ba? Eh ako galing Pilipinas, lalo na galing sa bukid na maraming tubig naman tayo dito kasi mano tayo sa tubig sa bukid kasi mas maraming tubig sa bukid, no? Hindi tayo palagi nauubusan ng tubig kasi doon kasi ang mas marami dito yung mga river. So kung magbuwas na ng timbang, pwede tayo sa river na lang. Sinasabi ko sa inyo para yung pagkain sa isda. So anyway, pagdating ko dito, wala man yan, no? Sabi ko, hala, uy. So kung magbawas ako ng timbang, kailangan kong pupunta pa ng shower. Pupunta ako ng shower kasi mag-ano na tubig. Kasi hindi ako sanay na tissue-tissue lang. I know na mga German, ang culture talaga na tissue-tissue lang. Parang feeling ko after a year talaga yung kagad sa, I'm not comfortable talaga after mag-ano ako na tissue-tissue lang. So, magbawas akong timbang, diretso ligo na din yung kagad para hugas na din diretso. Tapos, one time, pumunta ako sa, saan ako pumunta? Yung sa Cologne. One time, after a year, nung pumunta ako sa Cologne, yung condo ng mga parents ko, di ba, andun sila. Ay, ano nila kagad kasi doon, ang CR, merong bidet. So, bakit may bidet dito? Sa amin wala. And little did I know, kasi hindi naman ako sa CR sa CR ng mga parents ko. Never. Kasi may CR man akong sarili. So, little did I know, diba, doon ako nagpa-plancha sa kwarto nila. Nagpa-plancha ako doon. Sumunta ako sa toilet. Kasi doon man kinukuha din yung mga labahan. Kasi mayroon man doon man ang washing machine. Sabi ko, hala, bakit may bidet din kayo dito? Ang mga parents ko may bidet. Same dito, kung makikita nyo ba dito? Ayan. Tapos dito, may remote control. Pwede siya makuha. Ayan. Kasi, liit ko. Ito, may remote control siya. So, nakalagay siya dito. So, balikan natin. So, tinanong ko mga parents ko, anong ginawa niyo? Bakit meron kayong ganyan? Diba kung magbukas ako nito, buksan ko ito, mag-ilaw to. Ayan, may ilaw kunti. Ay, kasi siya. I-turn off ko tong light dito para mas makita niyo yung ilaw. Wala din. Wait lang, Ayan, may ilaw konti. Ayan, ayan, may ilaw. Di ba kita yung ilaw, yung blue? May blue, di ba? Ayan. So, may blue. Baka may kumakain. Sarado natin, baka may kumakain. So, tinanong ko yung parents ko, kasi nagpalagay talaga sila. Matagal na daw sa kagas, nagpalagay daw sila ng extra na ganito. Dito, oh. Yan, makita kayo dito. May power. Yan. Ayan. It cost 300 euro. So, bibili ka. So, mga 300 euro na sa almost 20,000 pesos.
So, mga parents ko naglagay nito. At saka, yung mga parents ko ang nag-install din no, nag-install. Ay, si Dad Egbert kasi marunong si Dad Egbert na ganyan. So, sabi ko, looy. Tapos, ano siya, after a year yung mga 2019 yung kagay. So, 2018 ako dumating dito. So, 2019, tinanong ko yung mga parents ko na, please, I really want that. Sabi na parents ko, if you want that, then buy it. O, di ba? Sabi niya, kung gusto mo, Oliver, bumili ka, tapos si Egbert ang mag-install. Sabi ni Dad Over. So, sure, bili kasi nung pagkasahod ko talaga, kasi ausbildong pa man ako doon, no? So, hindi siya sahod, allowance lang yung matatangka. Baka sabihin kasi ninyo na, sahod yun, hindi po. Kasi sa Germany. Basta, hindi natin sabihin niya about ausbildung, yung pagdating ko dito, yung, ano siya, dual system kasi yan. So, nagka-allowance ko noon. So, ang 300, binigay ko talaga kay Dad Uwe. Siya ang nag-order online. Sa online yun, ano tawag nito? Tingnan ko yung pangalan ng brand. Vovo Love. O, diba? Vovo, V as in V, violet. Hindi, Bobo. Vovo Love ang pangalan po niyan. So, nung dumating na guys, si Dad Egbert talaga nag-install. I really don't know kung napanood niyo yung vlog. Please comment down below kung napanood niyo yung nag-install siya dito. Nag-bang po siya gano'n. Kasi po, ilagay pa man dito. Ayan o, naglagay pa ng ano dito kasi connected man siya sa kuryente. Maglagay pa siya dyan ng hole dito kasi para lagay ng switch. At ano, saksakan. Grabe yung trabaho nito guys. Pero nung ginawa niya to guys, one day lang. Ay, wala mga 3 hours, 4 hours na yata. Ayun, oo. Ang ginawa niya kasi ang bilis-bilis talaga din talaga. Tapos ang ganda lang dito kasi kapag open to, mag-upo ka dito, ito, upuan mo to, mainit. Andun lahat sa control. Dito ka guys, oh. Everything here is in the remote. Kung gusto mo yung, for example, tang winter. So kapag upo ka dito, hindi malamig kasi mainit ang upuan. Yung ano dyan, oo. Mainit siya. At saka tinaturn off ko siya kapag summer kasi mainit. Kailangan natin ng malamig kapag summer, diba? So tinaturn off ko itong upuan, di ba? At saka, meron yung water temperature, yung, dyan kasi, mag-remote ka lang dito kung babae ka, may gano'n dito, kung babae ka, ito i-pislitin, i-press mo. Kung lalaki ka naman, ito rin i-press mo kung saan. Kung ano lang gusto mo, i-type mo. So, at saka, ano ka din ng set temperature niya. Kung gusto yung tubig ba, yung tubig kasi na maglilis dyan, ang lalabas ba ay, tawag nito malamig ba or mainit or maligamgam. Depende lang sa inyo, depende sa mood ninyo. At saka may turbo wash. May mabilisan na pag-wash, may kending-kending, may pag ganun. So, it's good. At saka may mga water temperature nga. Yung sabi ko sa inyo, kung gusto maligamgam, pwede din, pero maligamgam mo lang ang ginagawa ko kasi kapag mainit, baka mainit ako. Super init, baka maluto ang ating itlog. So, yun, nakaganda dito kasi pagdating na ko talaga sa Germany, ay, wala mang bili dito. Uy, na hindi matasanay sa mga ano, diba? So, that's the ano talaga po. Kailangan pa mag-install. Pero kung hindi kayo marunong mag-install guys, like, kung dito ba kayo sa Germany, dito ba kayo sa Europe na, ano, kung hindi kayo marunong, pwede naman kayo magpaano sa company. Kung sino marunong yung gumagawa ng mga toilet o mag-ano ng bahay-bahay. Pero, yun nga, extra bayad din kayo, bro, sila, Dad Egbert. Wala akong bayad sila, ano that time. So, yun lang guys. So, maraming salamat yung parang kasi maligo po ako ngayon para maging fresh natin na yung mukha ko. I'm going to end this vlog. Stay safe. God bless all guys. And always lean on sa Panginoon po talaga guys. Dahil huwag kayong ano dyan. Or may ano man kayo, may stress man kayong gidatay. Kung meron man kayong mapagdaanan, ganyan man sa sakit. At saka ano pang pinagdaanan nyo na feeling nyo hindi nyo kaya tulad ng tomorrow. Please lean on lang talaga at saka prayer is the best medicine, di ba? Prayer is the best armor natin yan dito sa mundong ito. Laban lang talaga tayo sa buhay guys. Laban lang tayo sa life. Oh, kasi lahat nito ay lilipas lang po talaga. Wala namang forever. Kung nasaktan ka ngayon, itulog mo lang yan. Baka bukas maginhawa ang buhay natin o maginhawa ang ating heart. Diba? Or kung hindi man bukas, baka another day, another week, another month, another year. Diba? No one knows. Kasi kapag ilin ka lang sa Panginoon, kasi diba, nabalita natin ngayon na mayroong nagpa-suicide, diba? So, sayang ang buhay, sayang talaga na binigyan ng Panginoon sa atin. Kung sasayangin lang natin. At saka, gawin din natin yung buhay natin na kabuluhan, diba? And, thank you po guys. Stay safe. This has been Oliver Gimiker, and then, cheers!